Nagsimula sa isang simpleng friend request ang bangungot na sinapit ng isang dalagita sa Inglaterra. Sa paglipas ng bawat araw na hindi siya natatagpuan, unti-unti ding naglalaho ang pag-asa ng kanyang pamilya na babalik pa siya sa kanila ng buhay. Dumating nga ang oras na nakumpirma ang kinatatakutan ng lahat at ang kanilang pagdadalamhati ay napalubha pa ng revelasyon tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng dalagita sa kamay ng 2 taong buktot at mapagsamantala. Ito ay isa na namang kwento na nagpapakita kung gaano kapanganib ang magtiwala sa mga taong nakikilala lang natin online. Dahil sa internet, ang mabangis na lobo ay kayang magpanggap na isang maamong tupa at ang walang kasing samang hangarin ay maaaring ikubli sa likod ng inosenteng pakikipagkaibigan. Ito ang kaso ni Kaylee Haywood. Si Kaylee Haywood ay pinanganak noong August 6, 2000 at nanirahan sa Measham, Leicestershire, England kasama ang kanyang pamilya. Isa siya sa 7 anak ni Stephanie Haywood at Martin Whitby. Inilarawan si Kaylee ng mga malalapit sa kanya na isang masayahin at palakaibigang tao at siya ay lumaking malapit sa kanyang pamilya. Noong taong 2015, ang 15 anyos na si Kaylee ay tulad din ng maraming gaya niyang teenagers. Hindi mabitawan ang kanyang telepono at panay ang check sa kanyang Facebook. At noon ngang October 31, 2015, nakatanggap siya ng isang friend request mula sa isang lalaking hindi niya kilala ang muka at hindi pamilyar sa kanya ang pangalan. Sa kabila nito, inaccept ng dalagita ang friend request na yon dahil normal lang naman ito sa Facebook at ang iba ay nagpaparami lang ng FB friends. Bahagyang ikinagulat ni Kaylee nang agad na nag-message sa kanya ang bagong FB friend. Ang sabi nito, "Hey, how's it going?" Na sinagot naman ni Kaylee ng, "Good, who are you?" Noon na nga niya nakilala at noon na rin siya nahulog sa bitag ng predator na si Luke Harlow. Nang umpisa pa lang ng kanilang pag-uusap, hindi pa sigurado si Kaylee kung ilang taon na si Luke pero alam niya na nasa 20s na ito base sa kanyang mga pictures. Nang malaman ng dalagita na 27 years old na ang lalaki, nagsinungaling siya at sinabing 19 years old na siya. Unang araw pa lang nilang magkakilala ay panay na ang pambobola ni Luke kay Kaylee. Napakaganda daw nito at hindi siya makapaniwala na wala pa itong boyfriend. Lagi niya rin itong tinatawag na princess. Agad ding nagpahaging ang lalaki na gusto niyang makipagkita ng personal kay Kaylee, lalo na at napakalapit lang ng apartment nito sa Ibstock kung saan nakatira ang dalagita. Mabilis ding nakuha ni Luke ang phone number ni Kaylee at simula noon ay madalas na rin silang mag-text at mag-usap sa telepono. Noong una ay hindi pa masyadong komportable si Kaylee sa pakikipag-usap kay Luke, lalo't higit na mas matanda nga ito sa kanya at mabilis itong naging flirty. Sa kabila nito, nagustuhan ng dalagita ang atensyon at mga papuri na binibigay sa kanya ng lalaki, kaya nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Ilang araw matapos nilang magkakilala, nag-post sa Facebook ng isang larawan si Kaylee kung saan kasama niya ang kanyang mga kaeskwela at nakasuot sila ng school uniform. Nang makita ito ni Luke, kinumpronta niya si Kaylee tungkol sa totoo nitong edad at noon na nga inamin ng dalagita na siya ay 15 years old lang. Subalit imbis na gawin ng tama at putulin ang kanilang ugnayan, nagpatuloy pa rin sa pakikipag-usap ang lalaki kay Kaylee. Sinabihan pa siya nito na dahil sa kanilang edad, dapat isekreto lang nila ang kanilang pag-uusap, kung hindi ay mapapahamak ito. Sumang-ayon naman si Kaylee at nagpatuloy nga ang grooming sa kanya ni Luke. Sinabi nito sa dalagita ang lahat ng mga salitang alam niyang gusto nitong marinig, na napakaganda nito, napaka-espesyal, at na lagi niya itong susuportahan at aalagaan. Dahil dito, mabilis na nakuha ni Luke ang loob at tiwala ni Kaylee. At matapos nga ang halos 3,000 mensahe nila sa isa't isa sa loob lamang ng 2 linggo, pumayag si Kaylee na makipagkita kay Luke at mag-overnight sa bahay nito. Pero syempre, alam nila na hindi papayag dito ang mga magulang ni Kaylee, kaya kinumbinse siya ni Luke na magsinungaling sa kanyang mga magulang.
Ang paalam nito ay sa isang babaeng kaibigan na kilala nila siya mag-overnight at dahil may tiwala sa anak ay agad nila itong pinayagan. Kabado sa pagkikitang ito si Kaylee, pero nangibabaw ang kanyang excitement dahil sa wakas ay makakasama na niya ang lalaking nagparamdam sa kanya kung gaano siya ka-espesyal. Ang hindi niya alam, 2 pang menor de edad na babae ang kachat ni Luke nung mga araw na sila ay magkausap at pinadala niya rin sa kanila ang lahat ng sweet messages na natanggap niya mula rito. Hindi espesyal si Kaylee kay Luke. Nagkataon lang na siya ang unang pumayag na makipagkita sa kanya. Itinakda ng dalawa ang kanilang meet-up November 13, 2015, Biyernes. Nagpahatid si Kaylee sa kanyang amang si Martin sa Ibstock Community College kung saan, ang sabi ni Kaylee, ay magkikita daw sila ng kaibigang kasama niyang mag-overnight. Base sa kuha ng CCTV, pagkababa ni Kaylee ng sasakyan ay naghintay ito ng ilang minuto hanggang tuluyang makaalis sa lugar ang kanyang ama. Pagkatapos, naglakad ang dalagita patungo sa direksyon kung saan naroon ang apartment ni Luke. Nang gabing yon, pinaniniwala ang uminom sina Kaylee at Luke at malaki ang tsansang may nangyari ring sexual sa pagitan ng dalawa. Hinabukasan, normal ang ikinilos ni Kaylee pagdating sa kanyang social media. Nagpo-post siya ng mga status, nakikipag-chat siya sa kanyang mga kaibigan at sa katunayan, nag-message din siya sa kanyang ina na nagpapaalam kung pwede daw siyang matulog muli sa bahay ng kaibigan ng isa pang gabi. Pinagbigyan naman siya ni Stephanie dahil mukhang nag-e-enjoy naman daw ang anak. Hanggang gabi ng November 14 ay aktibo pa rin si Kaylee sa kanyang Facebook at kampante ang kanyang mga magulang na siya ay nasa ligtas na kalagayan. Umaga ng November 15, isang lalaki ang nakakita ng isang basag na telepono sa gilid ng kalsada malapit sa apartment ni Luke. Nang damputin niya ito, nakita niya na ito'y gumagana pa. Kaya tinawagan niya ang huling taong kinontak ng kung sino mang may-ari ng telepono. Isang dalagita ang sumagot sa kabilang linya at siya ay isa sa mga kaibigan ni Kaylee. Ang telepono ngang iyon ay pag-aari ni Kaylee at matapos makipag-usap sa taong nakapulot nito, tumawag agad siya sa nanay ng kaibigan na si Stephanie. Nang marinig ang nangyari ay takang-taka ang ina dahil ang mismong kaibigang tumawag sa kanya ang sinabi ni Kaylee na pupuntahan niya para mag-overnight. Dahil sa mga nalaman ay mabilis na tumawag si Stephanie sa 999 at inireport na nawawala ang anak. Pagdating ng mga pulis sa kanilang bahay, agad nilang in-interview ang pamilya ni Kaylee para makakalap ng impormasyon at isa na nga sa kanilang inusisa ay ang social media ng dalagita. Nang suriin nila ang FB account nito ay wala silang nakitang kaduda-duda. Pero nang busisiin na nila ang kanyang mga pribadong mensahe, agad na lumutang ang account ng isa sa mga kachat ni Kaylee na si Luke Harlow. Bukod sa mukha itong mature base sa kanyang mga larawan, napansin din nila na ang mga posts nito ay panay tungkol sa pag-inom at iba pang pangmatandang tema. In short, kaduda-duda ang koneksyon nito sa menor de edad na si Kaylee. Nang nabasa nila ang mga pag-uusap ng dalawa ay lalo silang naghinala kay Luke. At agad nila itong tinunton upang questionin. Sa kanyang interview, inamin ni Luke na kasama niya nga si Kaylee sa kanyang apartment simula November 13 hanggang November 14 ng gabi. Hindi siya ganong nagsalita tungkol sa relasyon nila ng dalagita, pero sinabi niya na uminom nga daw sila ng magkasama. Sa kanyang pagkukwento, ibinulgar niya na mayroon pa silang isang kasamang uminom noong gabi ng November 14. Ang kanyang 29-year-old na kapitbahay na si Stephen Bidman. Nang lumalim daw ang gabi ay natulog na siya, samantalang sina Stephen at Kaylee ay lumabas at hindi niya alam kung saan sila nagpunta. Pagkagising niya kinaumagahan ay hindi pa rin bumabalik si Kaylee, kaya naiwan pa sa kanyang apartment ang mga gamit nito na kanya namang ibinigay sa mga otoridad. Kung gaano kabilis nahanap ng mga pulis si Luke ay ganoon naman kailap si Stephen. Wala ito sa kanyang bahay at wala rin ito sa kanyang pinagtatrabahuan. Pero sa kanilang pagtsatsaga ay natunton din nila ito sa bahay ng isa nitong kakilala. Sa panayam kay Stephen, sinabi nito na bandang 7:00 ng gabi ng November 14,
pumunta si Luke sa kanyang bahay para manghingi ng kahit anong maaaring ihalo sa alak gaya ng juice o cola. Mayroon daw kasi itong babae sa kanyang bahay at maglalasing daw muli sila noong gabing yon gaya ng ginawa nila noong nakarang gabi. Walang naibigay na panghalo si Stephen pero inimbitahan siya ni Luke na uminom kasama nila. Halos hanggang hating gabi daw uminom ang tatlo at nang lasing na sina Luke at Kaylee, iniwan na umano sila ni Stephen at umuwi na ito. Mula sa testimonyang ito, makikita na nagsisimula ng magturuan sina Luke at Stephen sa kung sino ang huling nakakita at nakasama ni Kaylee. At isa sa kanila, o maaaring silang dalawa, ang nagsisinungaling. Dahil dito, ang dalawang lalaki ay inaresto sa kasong suspicion of kidnapping. Dahil sa mga nakababahalang detalye na kanilang natuklasan, nagsimula agad ang kapulisan ng isang malawakang paghahanap kay Kaylee. Nagkaroon ng aerial search at nasa 400 officers na sinamahan pa ng maraming volunteers ang tumulong na matagpuan ang dalagita. Sa isang parke malapit sa bahay ni Luke, natagpuan nila ang isang damit panloob ng babae. At nang pinakita nila ito kay Stephanie, kinumpirma niya na ito ay pagmamay-ari ng kanyang anak na si Kaylee. Labis mang nabahala sa discovery na ito ay lalo namang nagsumikap ang lahat para agad na mahanap ang dalagita. Samantala, patuloy ang pagbusisi ng mga investigador sa mga telepono ni Kaylee at Luke. Nang ikumpara nila ang chat logs ng dalawa, malinaw na mas marami ang mga mensahe sa phone ni Kaylee kaysa sa phone ni Luke, na ibig sabihin ay nag-delete ng mga mensahe ang lalaki. Napag-alaman na ang mga binura nitong mensahe ay yung tungkol sa edad ni Kaylee, mga sexual nilang chats, at usapan tungkol sa kanilang pagkikita. Ayon din sa investigasyon, huling ginamit ang telepono ni Kaylee bandang 9:00 ng gabi ng November 14. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na may nangyari ng masama sa bata matapos nito. Ayon sa interviewing ginawa ng mga investigador sa mga kapitbahay ni Luke at Stephen, may narinig umano ang ilan sa mga ito na sigaw at pagkalabog noong madaling araw ng November 15. Pero inakala nila na ito ay mga lasing lamang na tao na hindi naman kakaiba sa mga oras na yon. Bandang 3:00 ng umaga, may isa pang testigo ang nakakita sa isang dalagita na umiiyak umano at nakasalampak sa gilid ng daan at tila nakikipagtalo sa isang lalaki. Inobserbahan pa ng testigo ang dalawa, ngunit nang makita nito na itinayo ng lalaki ang dalagita at sila ay naglakad na magkahawak kamay, naisip niya na ang dalawa ay magkasintahan lang na nagkaalitan o sobrang lasing. Pinaniniwalaan ng kapulisan na ang dalagitang iyon ay si Kaylee at ang nakita ng testigo ay ang pagtatangka nitong takasan ng lalaki na sa kanilang palagay ay si Stephen. Nang tanungin nila si Stephen tungkol dito, mariin itong pinabulaanan ng lalaki. Gayunpaman, hindi nakalampas sa mata ng mga investigador ang maraming gasgas at kalmot sa mga braso, lalo na sa muka ng lalaki. Nang tanungin si Stephen kung saan niya nakuha ang mga ito, ay wala siyang maibigay na malinaw na sagot. Isang kamag-anak naman ni Stephen ang nagbahagi ng impormasyon sa mga pulis na ang lalaki umano ay may nirerentahang isang storage locker. Agad naman nilang pinuntahan ng lugar at hinalughog nila ang storage unit ni Stephen. Subalit wala roon si Kaylee at wala rin silang nakitang kahit anong bagay na maaaring maikonekta sa pagkawala nito. Gayunpaman, nang siyasati nila ang CCTV footage sa lugar, nakita nila si Stephen na naroon at nasa loob ng kanyang sasakyan bandang 2:00 ng hapon ng November 15. Hindi nakita sa video kung saan ito pumunta, pero dahil wala silang nakitang kahinahinala sa loob ng storage locker nito, nagpasya silang ikutin ang lugar sakaling may iniwan roon ang suspect. Sa isang basurahan nga roon, nadiskubre nila ang ilang damit pambabae at isang handbag. Gaya ng inaasahan, kinumpirma ni Stephanie na ang mga gamit na iyon ay sa kanyang anak na si Kaylee. Sa puntong ito ay mas tumuturo na ang mga ebidensya sa direksyon ni Stephen, kaya nagpa siyang mga otoridad na siyasatin na rin ang lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Doon,
nakita nila ang tambak ng panggatong na hindi pa nasisindihan. Sa ilalim ng mga panggatong na iyon, nakita nila ang isang bag na naglalaman ng mga damit panlalaki na puno ng dugo. Matapos ang testing, nakumpirma na dugo nga ni Kaylee ang nasa mga damit na natagpuan. Dahil sa masaklap na development na ito, mula kidnapping ay itinaas sa murder ang kaso ni Luke at Stephen. Pero para sa mga investigador, napakahalagang makita nila ang katawan ni Kaylee, kaya muli ay in-interview nila ang dalawang suspect. Nang malaman ni Stephen ang tungkol sa mga ebidensyang nagtuturo sa kanya, ay unti-unti na siyang umamin sa ginawa. Ayon sa kanya, nang nakadami na sila ng nainom noong madaling araw ng November 15, nagkasundo sila ni Kaylee na maglakad-lakad sa labas habang naiwan sa bahay si Luke. Maaaring sila nga daw ng dalagitang nakita ng testigo na dalawang taong tila nagtatalo sa daan. Ang sabi ni Stephen, lasing na lasing daw si Kaylee kaya medyo hindi ito makakilos ng maayos. Sa patuloy na pagpiga sa kanya ng mga pulis ay inamin din sa wakas ng lalaki na ginahasa at pinatay niya si Kaylee. Itinapon niya umano ang katawan nito sa isang madamong lugar na kanyang itinuro sa mapa. Agad naman yung pinuntahan ng mga pulis at sa kabila ng pagiging napakasukal ng lugar ay nahanap din nila ang katawan ng 15 anyos na si Kaylee. Wala itong saplot maliban sa isang medyas at kitang-kita ang malalalang tama nito sa kanyang mukha at ulo. Pinaniniwalaang pinupok siya ng maraming beses sa ulo at mukha gamit ang isang bato. May mga sugat din ito sa kanyang mga kamay at braso, nagpapakita na sinubukan nitong labanan ang taong gumawa nito sa kanya. Nang matagpuan ang mga labi ni Kaylee ay mariin muling itinanggi ni Luke na may kinalaman siya sa nangyaring pagpatay. Sa kabila naman ng pag-amin ni Stephen na siya ang gumahasa at pumatay sa biktima, hindi na siya nagbigay ng iba pang mga detalye tungkol sa krimen. Dahil dyan, walang nakakaalam ng eksaktong naganap pero base sa mga ebidensya at testimonya, ito ang nabuong teorya ng mga pulis tungkol sa mga pangyayari noong madaling araw ng November 15, 2015. Naniniwala ang kapulisan na nasa maayos na kalagayan si Kaylee noong November 14, noong active pa siya sa kanyang Facebook at minessage ang kanyang ina na gusto niya muling mag-overnight noong gabing yon. Subalit nang nalasing na siya kasama sina Luke at Stephen, ay maaaring pinilit siya ng dalawa na gumawa ng mga sexual na bagay na hindi niya gusto. Dito na umano tumakbo si Kaylee palabas ng bahay, pero sinundan siya ni Stephen. Ang nakita ng testigo ay nang maabutan na ni Stephen ang dalagita at pinipilit siya nito na bumalik sa bahay ni Luke. Nang tumayo na si Kaylee ay inakay umano ito ng lalaki pabalik sa bahay ni Luke, pero nag-iba sila ng direksyon at napadpad sa isang car park kung saan, ayon mismo kay Stephen, dito niya ginahasa ang dalagita. Matapos nun, naglakad muli sila patungo sa masukal na lugar kung saan pinaslang ni Stephen si Kaylee at iniwan ang kanyang katawan, na kinalaunan ay natagpuan nga ng mga otoridad. Formal lang ang kinasuhan si Luke Harlow ng grooming at 2 counts of sexual activity with a child. Si Stephen Biedman naman ay kinasuhan ng rape at murder. Sa mas malalim pa nilang investigasyon kay Stephen, nadiskubre nila ang napakarami nitong koleksyon ng child at violent pornography na nasa kanyang mga electronic devices. Dahil dito, napagtibay kung gaano kamapanganib ang lalaki kung siya ay makakalaya at malaki ang posibilidad na gumawa muli siya ng parehas na mga krimen. Ganito din ang naging konklusyon nila kay Luke Harlow na nauna ng umamin sa kasong grooming. Nang sumunod na taon, parehong nag-plead ng guilty ang dalawa sa kani-kanilang mga kaso at nahatulan din silang guilty sa kasong false imprisonment. Ang 27-year-old na si Luke Harlow ay nahatulang makulong ng 12 taon. Samantala, para sa panggagasa at pagpatay kay Kaylee Haywood, ang 29-year-old na si Stephen Biedman ay sinentensyahang makulong habang buhay na may tsansa na maparol matapos ang 35 taon. Subalit hindi na siya kailanman mapaparol dahil noong April 2021, kinumpirma ng mga otoridad na si Stephen Biedman ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang selda.
Matagal na umano nitong idinaraing ang matinding pambubuli sa kanya ng mga kasama sa loob, kaya pinili na lang niya na wakasan ang sariling buhay. Sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, pinili ng pamilya ni Kaylee na gamitin ang trahedyang ito para mapalaganap ang kamalayan tungkol sa panganib ng online grooming. Katulong ang kapulisan at ilan pang organisasyon, nilabas nila ang short film na may title na Kaylee's Love Story na nagkakwento ng nangyari kay Kaylee. Ito ay pinalabas sa maraming eskwelahan sa England para magsilbing paalala sa mga kabataan, pati na rin sa mga nakakatanda na dapat natin laging unahin ang online safety. Ililink ko ang video na yan sa description kung nais niyong panoorin. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, paano kaya natin mapoprotektahan mula sa online grooming ang mga kabataan? Gayong sa panahong ito ay parte na talaga ng kanilang buhay ang internet at social media. Share nyo lang ang opinion nyo sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Salamat sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!